tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking atake ang inilunsad ng puwersa ng Ukraine laban sa mga kritikal na infrastruktura sa Crimea, kabilang ang isang mahalagang tulay ng riles ng tren at planta ng kuryente. Layon ng militar ng Kyiv na tuluyang ihiwalay ang kontroladong teritoryong ito ng Russia. Sa opisyal na ulat, ang sunod-sunod na drone attacks na ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na estratehiya upang lumpuhin ang supply lines ng Moscow sa nagpapatuloy na digmaan. Ayon sa mga opisyal sa Kyiv, ang pangunahing layunin ng sering ito ng pambobomba ay ang pag-isolate o tuluyang paghiwalay sa Crimea mula sa kontrol ng Russia. Ang peninsula na napakahalaga sa aspetong militar at ekonomiya ay kasalukuyang nahaharap sa matinding krisis matapos mapatid ang mga pangunahing daanan ng supply. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinaka-agresibong hakbang ng Ukraine sa nakalipas na mga buwan. Dahil sa matagumpay na drone strikes ng Ukraine, napilitan ng mga otoridad ng Russia sa Crimea na suspindihin ang pagbebenta ng gasolina sa mga sibilyan. Ang malubhang krisis na ito sa enerhiya ay naganap sa mismong gitna ng panahon ng turismo sa tag-init na lalong nagpahirap sa sitwasyon ng mga residente at turista sa Black Sea habang unti-unting nawawalan ng kuryente at supply ang buong rehiyon sa kasalukuyan. Ang Crimea ay sapilitang sinakop at iligal na inangkin ng Moscow noong taong 2014. Ngunit sa paglipas ng panahon, ipinakita ng Ukraine ang kanilang lumalagong kakayahan na magsagawa ng long-range strikes na nagdudulot ng matinding pinsala sa Russia. Ayon sa mga kanluraning analista, ang mga pag-ataking ito ay naglalagay ng karagdagang pressure sa Kremlin habang ang pag-abante ng militar ng Russia ay halos ganap ng huminto. Inihayag kamakailan ni Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov na unti-unti nang nahihiwalay ang Crimea sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong drone. Sa isang panayam sa YouTube, sinabi niya na sa lalong madaling panahon, ang Crimea ay magiging parang isang isla na lamang. Babala pa niya ang sitwasyong ito ay maaring magbunga ng mga hindi inaasahang kahihinatnan para sa panig ng militar at pamahalaan ng Russia. Kinumpirma naman ni Russian President Vladimir Putin na nakatanggap sila ng babala ukol sa plano ng Ukraine na isabotahe ang supply ng enerhiya at ang industriya ng turismo sa Crimea. Inilarawan ni Putin ang pagdagsa ng mga Ukrainian drone bilang isang malaking agos na naglalayong destabilisahin ang lipunang Ruso, bagaman hindi niya tahasang tinukoy kung saan nanggaling ang naturang impormasyon o babala sa kanila. Bilang tugon sa krisis, ipinaalam ni Deputy Prime Minister Alexander Novak kay Putin na pinag-aaralan na nila ang pagsuspinde sa pag-export ng diesel upang protektahan ang mga motorista sa bansa. Kasunod ito ng naunang pagbabawal sa export ng jet fuel at gasolina. Bukod dito, ipinagpaliban na rin ang nakatakdang maintenance sa mga refinery upang matiyak na sapat ang supply ng langis para sa kanilang bansa sa ngayon. Hindi lamang sa Crimea nakatutok ang opensiba ng Ukraine. Kamakailan, nagawa rin nilang atakihin ang mga target malapit sa Kremlin sa Moscow at maging sa St. Petersburg, ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa Russia. Ang mga operasyong ito ay nagpapakita na kayang-kaya ng abuti ng mga drone ng Ukraine ang mga sensitibong lugar sa loob mismo ng teritoryo ng Russia na nagpapahina sa depensa ng Moscow sa digmaan. Sa mga partikular na target sa Crimea, kinumpirma ng Ministry of Defense ng Ukraine na tinamaan ng kanilang mga drone ang isang pasilidad ng imbakan ng langis sa Kerch Thermal Power Plant sa silangang bahagi ng peninsula. Ang matagumpay na pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking sunog at matinding pinsala sa supply ng kuryente na kinakailangan para sa operasyon ng militar ng Russia sa buong rehiyon sa kasalukuyan. Bukod sa Kerch, nilumpurin ng mga drone ang isang electrical substation sa kanlurang bahagi ng Crimea, pati na rin ang isang liquefied natural gas distribution station sa Simferopol, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa peninsula. Ang mga sunod-sunod na pinsalang ito sa infrastruktura ng enerhiya ay nagresulta sa malawakang blackout sa ilang bahagi ng nasabing teritoryo na kontrolado ng puwersa ng Russia. Samantala, inanunsyo ng Special Operations Forces ng Ukraine na sa pakikipagtulungan sa mga lokal na kilusang paglaban sa Crimea, matagumpay nilang nawasak ang isang tulay ng riles sa ibabaw ng North Crimean Canal malapit sa nayo ng Rozdolne. Ang pag-atake ay nagsimula noong gabi ng Linggo hanggang Lunes gamit ang mga drone na nagdot ng agarang pagbagsak ng ilang bahagi ng istruktura ng naturang tulay.
Inilarawan ng militar ng Ukraine ang nasirang tulay bilang isang kritikal na ruta ng lohistika na ginagamit ng Russia upang magpadala ng mga supply at kagamitang militar sa timog Ukraine. Noong Martes ng umaga, isang ikalawang strike ang muling tumama sa mga kagamitan sa pagkukumpuni ng riles na ipinadala sa lugar upang matiyak na hindi na muling magagamit ng Russia ang natitirang bahagi ng tulay na ito sa hinaharap. Bagaman kinumpirma ng mga lokal na kumpanya ng enerhiya sa Crimea na maraming lugar ang walang kuryente noong Martes, itinanggi ng mga opisyal ng Russia na ito ay sanhi ng pag-atake ng Ukraine. Ayon sa kanila, ang malawakang blackout ay bunsod lamang ng mga teknikal na aberya sa lokal na grid ng kuryente at nangakong maibabalik din ang normal na serbisyo sa loob ng susunod na 24 na oras para sa mga mamamayan. Ang Crimea ay may napakahalagang estratehikong lokasyon sa Black Sea na may mga base militar ng hukbong dagat at mga tanyag na baybayin. Sa loob ng maraming siglo, ipinaglaban ng Russia ang teritoryong ito dahil sa kahalagahan nito sa geopolitika. Ang kasalukuyang pag-atake ng Ukraine ay direktang banta sa kakayahan ng Russia na mapanatili ang kanilang kontrol at impluwensya sa buong rehiyon ng Black Sea sa ngayon. Dahil sa lumalalang tensyon sa seguridad, nagpatupad ng mga bagong panuntunan ang mga opisyal na itinalaga ng Russia sa Crimea. Kinansela ng Ministry of Sport ang lahat ng sporting events, kompetisyon at training para sa mga bata hanggang sa unang araw ng Setyembre. Sinundan ito ng anunsyo ni Governor Sergey Aksyonov na nagpapatigil sa pagtanggap ng mga bagong booking sa mga summer camp para sa kaligtasan ng lahat. Sa harapang linya naman sa silangang Ukraine kung saan mabagal at magastos ang pag-abante ng Russia mula pa noong simula ng malawakang invasion noong Pebrero 2022, epektibong ginagamit ng Ukraine ang makabagong teknolohiya ng drone upang pigilan ang mga kaaway. Ang mga medium-range drone ay patuloy na nanggugulo sa supply lines ng Russia kabang ang long-range strikes ay sumisira sa kanilang mga pasilidad ng langis. Ayon sa ulat ng Ministry of Defense ng Ukraine, umabot na sa higit 800,000 target ng kaaway ang matagumpay nilang tinamaan gamit ang mga drone mula noong simula ng taon. Kahanga-hanga rin na 75% ng mga drone na ginagamit ng kanilang sandatahang lakas ay lokal na ginawa sa loob mismo ng Ukraine na nagpapakita ng kanilang sariling kakayahan sa pagbuo ng industriya ng depensa. Ang mga tagumpay na ito ay nagbigay ng malaking kumpiyansa sa mamamayang Ukrainian. Sinabi ni Presidente Volodymyr Zelensky na ang patuloy na suporta mula sa mga dayuhang kaalyado ay nakasiguro upang pigilan ang agresyon ng Russia. Samantala, ipinahayag ni UN Ambassador Andriy Melnik na handa ang Kyiv sa direktang negosasyon para sa isang makatarungang kapayapaan, ngunit binalaan ang Russia na may limitasyon ang kompromiso. Sa kabilang banda, nagpahayag din ng suporta ang Kremlin sa kanilang kaalyadong Belarus. Sinabi ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na handa silang tiyakin ang seguridad ng Belarus matapos hilingin ni Zelensky na alisin ang mga relay equipment sa teritoryo nito na tumutulong sa drone attacks ng Russia. Inakusahan ni Lavrov ang Kyiv na sinusubukang kaladkarin ang Belarus sa gitna ng labanan sa pagitan ng dalawa. Sa pangkalahatan, ang mga pinakahuling pag-atake ng Ukraine sa Crimea ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa takbo ng digmaan. Ayon kay Ambassador Melnik, ito ay simula pa lamang ng mas matinding operasyon upang bawiin ang kanilang mga nasakop na lupain. Mananatiling nakatutok ang buong mundo sa magiging tugon ng Russia habang patuloy na humihina ang kanilang kontrol sa mga estratehikong rehiyon sa silangang Europa.